Hello guys, good afternoon, happy Saturday. Gagawa ako ng puto ngayon para sa merienda. Puto cheese ang gagawin ko. Simple lang tong gawin. Konti lang yung ingredients niya, simpleng puto lang to. Madali lang tong gawin guys. Itong ituturo ko sa inyo, ano to, yung eksaktong measurements na lahat-lahat para hindi kayo mahirapan. Tapos, yung mga dapat nyong gawin pag nagluluto ng puto para, lalo na doon sa mga first timer, dapat yung, tawag dito, perfect na agad yung luto ninyo. Kasi pag yung iba, sa unang luto, nagkakamali, diba? Sayang. Ito, hindi kayo magkakamali dito. Hindi masasayang yung luto niyo. Ito yung mga ingredients ko guys. Pakita ko sa inyo. Mga ingredients na kailangan, hindi kayo mahihirapan dito sa measurement kasi ito, pag bibili kayo, yung kilo-kilo na, katulad nito, half kilo na harina, para hindi na kayo ma-measure pa sa cups, kasi di ba minsan ang hirap, tapos yung iba walang measuring cups, ito madali lang to, hindi nyo na kailangan ng measuring cups. Ito, kalahating kilong harina, 1/4 na asukal. Pag kalahating kilong harina ang lulutuin nyo sa puto, 1/4 na asukal ang kailangan nyo. Tsaka, 2 itlog. Ayan. Tapos, butter. Ayan, medyo nagme-melt na yung butter na yan. Malambot na yan. Pero kailangan mas tunaw pa para madaling ipahid sa puto cups. Tapos, ito, calumet. Itong calumet, ang gagamitin lang natin dito, mga 1/2 up to 3/4 lang nitong laman nito. Huwag nyong iubos kasi ito, pang 1 kilo ito. Pero kung medyo minsan, kulang yung kalahati nito sa kalahating kilong harina, dagdagan nyo ng konti. Basta wag nyo lang to iubos kasi masyado nang magiging maalsa yung puto natin. Tapos, kailangan natin ng isang evap na malaki. Tapos, ito, Eden cheese. Pwedeng malalaki ang gawin yung cheese, pwede namang konti lang. Ito, marami na itong malalagyan, itong isang Eden cheese na to. Pero kung gusto nyo naman na mas madaming cheese, pwede naman. Ako gusto ko maraming cheese, kaya para masarap. Tapos ito, puto cups, yan lang, kailangan natin. Ito na, umpisahan natin guys, ang pagtitimpla. Ito guys, una natin ilagay yung harina. Ito, half kilo na harina. Then, itong 1/4 na asukal. Pag bibili kayo yung mga nakaganito, pag bumibili ako yung nakaganito na 1/4, tapos naka-half na yung mga harina para hindi na ako nagme-measure, diretso na agad. Ito, 1/4 na harina. Next guys is itong a pinch of salt lang, konting-konti lang na salt, ganito lang sa daliri, ganyan, konti. Tapos mix na natin to. Huwag nyo muna ilalagay yung baking kasi ibababad pa natin ito. Mga 2 hours pa natin ito ibababad bago natin iluto. Kasi mas maganda siya pag binabad. Kahit harina or bigas. Mas maganda ang bigas, overnight halos binababad. Halos overnight binababad. Ito namang harina, pwede na mga 2 hours. Basta wag lang yung pwede rin naman pagka-mix nyo, iluto nyo na kaagad. Pwede rin yun. Pero mas maganda yung magiging result kung ibababad muna natin ng konti. Kahit saglit lang. 1 to 2 hours, pwede na yun. Mamaya na natin ilalagay yung baking pag iluluto na. Tapos guys, ang kailangan natin, 3 basong tubig. Pero ako, ang ginagawa ko kasi gusto ko may gatas. Ito, bilang na rin to as tubig din. Kasi, evap to eh. Malabnaw din ito. 3 baso na tubig or pwedeng haluan nyo ng gatas. O, diba? Isa. Tapos, ito na. Second. 2. Kulang siya, kaya dadagdagan ko na siya ng tubig. Ito na guys. 2. 3. Ito na guys. 3 baso. Kasi pag measure kayo, kasama yung gatas sa pag-measure para sa 3 basong tubig. Yung iba naman, hindi na nilalagyan ng gatas. Yung iba yung itinitindang mura. Hindi na nila yung nilalagyan ng gatas. Kasi syempre, hindi nila mababawi yung puhunan nila kung masyadong maraming ingredients. Simple lang yun. Itlog, tubig, asukal, harina. Yun na yun. Tapos, wala nang cheese sa ibabaw yun.
Pero ito, medyo special lang konti. Kaya masarap. Lagay na natin tong egg. 2 egg. Wait. Dalawang egg. 2 egg. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. Simple lang to guys. Madali lang tong gawin. Lagyan natin guys ng pandan syrup. Yung iba ang nilalagay vanilla o vanilla. Ako, pandan syrup ang nilalagay ko. Kasi may iba yung niya after. Basta mabango siya. Pag kinain mo siya, ang bango niya. Mas gusto ko tong pandan syrup kaysa sa vanilla. Sa vanilla. Kasi mas maganda to. 2 guys. 2 spoon. Tablespoon. Yan. Pagkatapos natin guys i-mix, salain na natin. Ito. Para walang buo-buo. Ano ginagawa mo po? Puto. We're making puto. Ito na guys, yung mixture natin ng puto mixture. Diyan lang, ilagay lang natin yan guys. Diyan. Iwanan lang natin siya. Babad lang natin mga 1 to 2 hours. Babad. Laibin natin guys yung dahon. Ito. Pinadangdang sa apoy. Pinapadaan sa apoy yung dahon ng saging para matibay. Tsaka para mabatay din yung mga dumi-dumi. Yan. Sanay na ako mainitan ang kamay kaya baliwala. Ayan. Baka masunod din kami na. Hindi sanay na si ma'am. Pa. Mainit nga. Ito na guys, yung bilao, nilagyan ko ng dahon. Dito natin ilalagay guys yung puto pagkaahon. Habang mainit pa dito ko ilalagay para mabango, masarap. So, ito yung pantakip natin naman. Pantakip natin dito. Guys, hiwain na natin yung cheese. Bago ko to hiwain, nilagay ko muna to sa freezer mga 15 minutes. Habang may balot siya, nilagay ko siya sa freezer. Para pag hihiwain nyo, maganda siyang hiwain. Hindi nagdidikit-dikit. Kasi pag yung nandyan lang siya, tapos hiwain mo bigla, siya parang melted, parang malagkit. Ito pag freezer nyo, hindi kayo mahihirapan mag-slice, mas mabilis. Kung wala namang ref, pwede nang ilagay nyo sa plastic yung cheese, tapos ibabad nyo sa tubig. Para lang hindi siya melted, parang hindi siya malagkit pag hiniwa. Kasi pag hindi nyo mahihiwa ng maayos, pag parang malagkit yung cheese, ito, ang bilis lang niya matanggal, natitikal siya agad sa kutsilyo. Ayan, naaangat agad siya. Pag freezer nyo yung cheese, bago i-slice, or bago nyo i-shred, ganun ang gawin nyo. Lagay nyo muna sa freezer. Kasi di ba pag shredded natin yung cheese, malagkit, pangit tingnan. Ito na guys. Hiwa ko na yung cheese. Magluluto na tayo. Nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer. Lagyan ko na to ng butter. Okay. Guys, ilalagay na natin yung baking powder, calumet. Lagyan ko muna ng 2 kutsara. 2 tablespoon muna lalagay ko. Then mix natin mabuti. Dapat guys, siya, parang may bubbles. Ngayon, ibutso ko yung naglalaro sa labas. Kailangan pagka-mix natin ito, magbabubbles siya. Pag hindi siya nagbubbles, ibig sabihin, paso yung baking nyo. Hindi gumagana yung baking powder nyo, paso. Kasi maraming ganun. Maraming paso na baking powder na nabibili.
Siguro sa siguro na may butas, di ko alam. Tingnan nyo. Maraming beses na nangyari sa akin yun yung nasasayang yung timpla ko kasi hindi umalsa. Kasi pala yung baking powder paso. Kaya titingnan nyo mabuti yung mixture nyo. Pag nilagay niya yung baking powder, dapat meron siyang mga bubbles. Mamaya pakita ko sa inyo yung result. Para ibig sabihin nun, aalsa siya. Pero pag naglagay kayo ng baking tas walang mga bubbles, ibig sabihin hindi aalsa yun. Kaya kailangan dagdagan nyo. Yung mixture ko, nalagay ko na bale 2.5 tablespoon ng baking powder, yung calumet. Ito na, tingnan nyo guys, nagbabubbles na siya, diba? Ayan mga bubbles na siya. I-mix lang natin yan ng i-mix hanggang sa madurog yung baking. And then, pwede nating ilagay sa puto cups. Lagay na natin guys sa puto cups. Ito, isang sandok lang nito guys. Ganito. Huwag niyong punuin yung puto cups kasi aalsa pa siya mamaya. Lagay na natin guys yung cheese. Malalaki yung slice ko ng cheese kasi gusto ko maraming cheese. Salang na siya. 15 minutes natin yan lulutuin. Wag nyong i-open yung takip ha hanggat wala pang 15 minutes. Pag luto na siya, tsaka nyo i-open. Kasi dadapa yung puto nyo. Kapag in-open nyo yan, tapos ibabalik nyo yung takip, pangit na yung puto nyo, hindi na siya maalsa. Dapat, tatanggalin nyo lang yung takip, yung cover niya kapag 15 minutes na. Diretso ahon na siya. Okay? Para hindi masira yung puto nyo. Maganda siya tignan. Aahunin natin guys. 15 minutes na. Ayan o. Diba? O. Huwag nyo nang ibabalik ang takip. Bawal. Mawawala yung alsa. O diba? Ang ganda niya o. Alsado. Ahunin na natin guys. Lagay na natin guys yung mga puto dito sa bilao. Nagbili po kami guys. Nagbili po ako guys ng 2 piato. Sabay nagpabili akong RC Cola. Inutusan ko siya bumili sa tindahan. Tapos, sabi niya, wala daw, mayroon dun sa malayo. Ayan o. Walang coke, ganyan lang. Walang tortillos. Ubus na. Tapos, yung sukli, binigay niya lahat dun sa inutusan niya. Habang mainit pa. Sali natin lahat. Ting naluto yung first batch natin. Bali 21 pieces yan. Tara guys, second batch. Second batch ng ating puto. Oh guys, luto na po yung mga puto na ginawa po ni mami ko. Gutom na yan. Salin ko na ulit guys pang second batch na to. Bale ano yung nagawa ko lahat? Bale 45 pieces. Ito, lagay ko lahat muna dito ha. Guys, yung naluto nating puto cheese. Ayan o. What's up mga katakaw? Merienda time! Tikman na natin guys yung niluto kong puto. Ito o, sarap to. Oh, daming cheese o. Tingnan nyo. First we have to drink. Oh, ayan guys o. Daming cheese. And we got Coke. Tingnan natin. Puto cheese. Okay, that one. Really good. May Coke kami. Ito guys yung puto cheese ito. Meron pa akong isang ginagawa yung ube puto. Masarap din yun. Merong Isang may chocolate ube. puto. Oo, pwede rin. Chocolate puto. Mamet Kahit anong lang. puto. Gusto ko na yung chocolate puto. Sabay may chocolate. Harap, daming cheese. Chocolate. Masarap din guys yung ginagawa kong ube puto. Masarap din yan. May ube. Ube puto cheese. Kain tayo guys.
Mommy's new recipe. Hindi tagal ko na itong ginagawa. Hindi. Ibig niya sabihin yung kulay. Kasi madalas ube puto cheese yung ginagawa. Base lang to guys gawin. Basta lagi nyo lang tatandaan. Huwag nyo lang muna ilalagay yung baking hanggat di nyo pa siya isasalang. Pag isasalang nyo na yung puto, tsaka nyo lang ilagay yung baking pag ilalagay nyo na sa puto cups. 15 minutes cooking, tapos huwag nyong tatanggalin yung cover hanggat hindi nyo pa aahunin para maganda yung alsa niya. Kasi gagamitin yung baso, yung katulad ng ginamit kong baso kanina. Yung ginagamit sa mga karinderya. Kalahati lang nito kataas yun. Yun ang measuring cup ko. Yung baso lang na yun ang ginagamit ko. Busog agad Ay, smiley. Yan lang guys, sana nag-enjoy kayo. Sana natuto kayo gumawa ng puto. Thank you for watching. Please like our YouTube channel. Hope you guys like our videos and please like and subscribe and have an awesome day. Thank you for watching guys. Gawa na rin kayo ng puto. Bye. Bye guys. Bye. Thank you. Bye.